Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So eto kabibig ha. Nako oy. Huli sa bibig, huli sa kanilang mga ba-ba-ba. Kung ano-ano ang mga sinasabi nila, parang talagang masira si BP Sara. Benny Abante, nagsinungaling, nilaglag ni Jinky Luistro. Walang dokumentong hawak para i-impeach si BP Sara. Tama nga si BP Sara na puro lang ito fishing expedition ang ginagawa nila. Gagawa sila ng Quadcom the second, Quadcom 2.0 para doon sila kukuha ng ebidensya kay BP Sara. Ni-request man na si BP Sara na mag-attend siya sa kailang hearing daw, trial daw. Akala nyo si BP Sara papunta doon? Hindi, nabasa na ni BP Sara. Sumagot nga si BP Sara sa inyong, ano ba yon? Yung mga grounds for impeachment. Alam naman ni BP Sara, gawa-gawa lang yun, di ba? At ito ito kasi mga kongresistang ito ba, gusto lang talaga magpapapil, magpapa-epal, pabida-bida, parang talaga for their own sake. Halata kaayo na they are grandstanding. Parang talaga mapuna na ang galing niya. Yan ang gusto kong kongresista, palaban. Gusto ko na makita si BP Sara ma-impeach sa kongresistang ito. Talaga ba? Eto kabibig ha. Huli sa bibig ni Luistro talaga. Itong si Benny Abante. Mga Benny Abante. Alam naman natin. Ito nahuli sa bibig. Ito, kinig tayo ha. Ito na. Are there documentary evidence attached to the complaint regarding this allegation of bribery? Yeah, Madam Chair, we have already said that there are a lot of documentary evidence here. Time holding. A lot of documentary evidence sila ha. May hawak sila ha. May hawak silang evidence. Documentary evidence talaga. Sabi ni Benny Bante. And are these documentary evidence certified through copies? There are acknowledgement receipts, as I've said a while ago, and I believe that Congressman Suwan can come over and be able to see all of the documentary evidence that we have. Sabi nga. Napakarami kasi, no? May we Napakarami nilang ebidensya. confirm from the endorser if the attachments pertain to the COA documents? I believe so. In fact, we could be able to actually even call upon the forensic review of all of the accounts and Forensic review na ang sinabi ni Benny Abante ha. expenses that have been done by the Office of Vice President. Yung bahong mga dokumento ng pagtanggap ni Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Carlos Miguel Wishi, itong lahat ng ito bang mga dokumentong ito hawak na po ng komite o ito po ay hihingiin pa lang po ninyo sa COA? Wala pa pong hawak na ganyan. Wala pa pong hawak na ganyan. Ano yan? Benny, my goodness. Nakakahiya. Nakakahiya talaga, super. Wala pa pong hawak na ganyan. Pero sabi ni Benny Abante, documented. Oo, pwedeng ipa-forensic. Grabe, pero sabi ni Willister, wala pa pong hawak na ganyan. Justice Committee. A lot of documentary evidence here. Napakarami kasi. As a matter of fact, that is part of the request for issuance of subpoena duces tecum of all the COA documents. If your question is, may hawak na ba kami? Wala. A lot of documentary evidence here. Napakarami kasi. Except for some na naka-attach doon sa impeachment complaint. Are there documentary evidence Pakinggan attached niyo to the ulit. complaint regarding this allegation of bribery? Yeah, Madam Chair, we have already said that there are a lot of documentary evidence here. Time holding. And are these documentary evidence certified through copies? There are acknowledgement receipts, as I've said a while ago, and I believe that Congressman Suwan can come over and be able to see all of the documentary evidence that we have. Napakarami kasi, no? May we Thank confirm you. from the endorser if the attachments pertain to the COA documents? I believe so. In fact, we could be able to actually even call upon the forensic review of all of the accounts and expenses that have been done by the Office of Vice President.
Yung bahong mga dokumento ng pagtanggap ni Mary Grace Piatos, Yan na. Chippy McDonald, Carlos Miguel Huishi, ito lahat ng ito bang mga dokumentong ito hawak na po ng komite o ito po ay hihingiin pa lang po ninyo sa COA? Wala pa pong hawak na ganyan ang Justice Committee. A lot of documentary evidence here. Napakarami kasi. As a matter of fact, that is part of the request for issuance of subpoena duces tecum. Mhm. Of all the COA documents, if your question is, may hawak na ba kami? Wala. A lot of documentary evidence here. Napakarami kasi. Except for Salv na naka-attach doon sa impeachment complaint. Are there Yan na. So ano ba ang napansin ni ito na. Ito na 'yon. Tama yung ginagawa ni Inday. Pinamumukha niya doon sa Committee on Justice na talaga namang wala kayong batayan. Correct. Attorney Sal, nagsumiti si VP Sara ng kanyang 15 pages na sagot sa dalawang impeachment. Walang batayan kasi wala silang dokumento. Walang ebidensya. Sabi pa ni Benny Abante, marami silang dokumento. Certified pa yon. Pero sabi ni Jinky Luistro, kaya nga mapapasupina kami kasi as of the moment, wala kaming hawak na ebidensya. Yan na. Complaint bago yung deadline kahapon. Sa kanyang consolidated verified answer ad cautelam, itinanggi ni VP Sara yung mga paratang na culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust at iginit ng kanyang kampo na kulang sa konkretong ebidensya yung mga reklamo na nakabatay lamang sa haka-haka. Gayunman sinabi ng isang representative na si Terry Ridon na hindi direktang sinagot daw ng Vice Presidente ang mga aligasyon at sa halip ay kinwestiyon lamang yung proseso na impeachment. Samantala, ayon naman sa National Union or Unity Party, susuportahan lamang nila ang impeachment kung mapapatunayan ito sa pamamagitan ng malinaw, direkta at kapanipaniwalang ebidensya. Kabilang yung mga posibleng testimonya ng whistleblower na si Ramil Madriaga, Attorney Sal. Buti na lang po nakahabol po siya ng pagsumite ng kanyang sagot, Attorney Sal. But will it help po, Attorney, sa tingin nyo? Wala yan. Okay, sumagot ka kay hindi doon. Sigurado naman itutuloy ng Committee on Justice. Gaya ng paulit-ulit ko nang pinasabi. Tuloy-tuloy yan. Itatransmit nila yan sa Kamara de Representante in plenary session. Kasi whether meron niyang basihan o hindi, whether or not magbigay ka ng ebidensya o wala, whether or not may ebidensya o meron, wala yan. Useless lahat yan. Kaya tama yung ginagawa ni Inday. Pinamumukha niya doon sa Committee on Justice na talaga namang wala kayong batayan. Good. Wala kayong batayan sa ginagawa ninyong kalokohan. Kaya yan ang mayan yan. Ayan. Pagdating sa plenary, tuloy, transmission. Pagdating sa Senado, bokya sila dyan. Apat lang siguro, pusakal. Nakonto sa kanyang boboto. Kanyang conviction. Yan na. Walang pinamumukha ni VP Sara sa House Committee on Justice na wala silang batayan. Sinabi na nga niya, Jinky Luis, wala pa silang dokumentong hawak. Ay, nako, nakakahiya naman to. Diba? Nakakahiya talaga kami. Ito, Ito, ha? So maganda yung sinasabi ni Representative Ungab na yung mga kababayan natin talagang nagiging aktibo, hindi lamang sa social media. Kaya wag tayong bibitaw. Alam niyo kung bakit? Maniwala kayo sa hindi. Itong social media ay malaking parte ng aksyon na gagawin ng mga congressman natin. Kaya nga ngayon, 'di ba, sinasabi nga ni Congressman Ungab, yung likes, heart, laughing, napapansin niya ng mga congressman natin. At tandaan ninyo, itong mga congressman, kung bakit sila bumabaluktot. Pagdating na kay VP Sara Duterte, bakit sila nagbabalimbingan, bumabalik sa mga Duterte? Kasi nakikita nila yung mga constituent nila. Kaya malaki yun malaking parte yun ng kanilang decision making. Kasi nakikita nila, uy, itong mga constituent ko hindi naniniwala sa katarantaduhan ng mga kasamahan namin at katarantaduhan namin. Mas mabuti pa sigurong magbago na kami habang maaga kaysa sa mawalan kami ng boto. Remember, iba kasi usapan ng midterm. Sa midterm nga, nadali na
na sila eh. Nasa kanila lahat ng power nun ha. Kanila pa ang COMELEC nun. Correct. Iba na usapan pagdating mo ng 2028 election, Iba na nakasabay eh. ang presidente. Iba na hong usapan yun. Correct. Makikinig na talaga ang mga congressman. Kaya marami nang natatakot na congressman na bumanat kay VP Sara Duterte. Then nakikita nila, kayo mga netizens. So maganda yung Totoo. Tayo mga netizen ay may hawak. O pwede natin silang hindi ipanalo. 'Di ba? Nang in-interview ni Karen Davila si Attorney Pua, sinabi niya yung 125 million na ginastos in 11 days, ano ang violation doon? Wala. What crime did the Vice President commit, if any? Sige nga, kung sino mga matatalino dyan. Next, yung 600 million, again, what crime did the Vice President commit sa confidential fund na yan? Di ba? Sabi ni Secretary Puno, ni Congressman Puno ng Antipolo City, kung hindi pala inaalaw yan, bakit nagbigay ng confidential fund? Tama. Di ba? Mm-mm. Ang sinasabi ni Congressman Puno, yung liquidation ng confidential fund, pareho lang ng intelligence fund. True. Kasi isa lang yun. Intelligence fund for the military. Confidential fund for civilian agencies. Correct. Pareho lang ang liquidation. You give the job, the title of the operation, and then the person handling the operation. Mhm. Yun lang. You don't need to explain. Confidential nga. Siya nga eh. Kaya ang sabi niya, saan nanggagaling yung mga ipinapakita nilang mga resibo? Because that is not allowed by law. Oh, yan na. Naku po. Kasi itong mga kongresistang ito, mahilig sa grandstanding. Gusto kasi nila na makakuha ng boto sa mga tao ngayon. Alam nyo naman, ito impeachment versus VP Sara, ginagawang plataforma para magpasikat, magbully at mag-black propaganda. Yan ang sabi ni Sal Panelo, which is true. Diba? Sisiraan nila si VP Sara para hindi talaga makatakbo sa 2028. Gagawin nila lahat para talaga ma-impeach si VP Sara. Ito Ano yun? Maxi ignorance plus gagawin nilang plataforma para magpasikat, para magbuli, para mag-block propaganda. Mini trial Alam mo yung nagsabi niyan? Sino man ang nagsabi niyan? Sino man nagsabi niyan? Si Yung Luis. mini trial, trial. it shows not only her mini ignorance of the procedure, but maxi ignorance. Maxi Ano ka ba? ignorance. Abogado ko Yung, tinan mo ano. Nag-ruling na nga sila, sufficient in form and substance. Pag sinabi mo in substance, ibig sabihin, meron ng reasonable ground para dali mo yan sa plenary at magbotohan na kayo. Oo, Kung no itatransmit ko hindi. trial. Madalit sabi, tapos na ang trabaho nyo. May rekomendasyon na nga kayo Bakit pa kayo kakaroon ng investigasyon? Bakit? Kasi gusto nyo magkaroon ng plataforma para magpasikat na naman kayo, para iladlad nyo yung mga testigo, sisiraan naman si Inday Sara kahit wala namang kabatay-batayan yung mga demanda. Yan. Maxi ignorance. Very ignorant ba talaga, Attorney Sal? Or iba lang talaga yung takbo ng utak nila? Kasama na yon, maxi ignorance plus gagawin nilang plataforma para magpasikat, para mambuli, para mag-block propaganda. Kaya nga dapat i-transmit na nila yan, magbotohan na kayo. Transmit, At kumusta ko, hindi kayo kukuha ng 215 votes gaya ng nakuha nyo noon. Bagsak kayo, bagsak ang bilang nyo. Hanggang 100 plus na lang yan. Ito nga si Ronnie Puno ng NUP. Salita na, yung mga 42 yun. Bagsak ba sa 215? Hindi bubuti ng ganun-ganun lang. Marami pa dyan iba. Marami ako nakakausap na hindi na namin pwedeng isuko. Sumuko na kami the first impeachment kasi wala kaming choice. But this time talagang lalantad na kami. Marami ako nakausap na kongresista. So mas marami pang pwedeng
umatras. Maraming babagsak ang bilang. Oo. Kasi dati 215 votes Mm. for impeachment. Wala na yan. Mawawala na yan 215 na yan. Pupusta ko sa inyo. Kasi nangyari nung last election, Attorney Sal, it was a political suicide sa maraming politiko, Attorney Sal, when they voted for the impeachment of Vice President Sara Duterte na ginawa namang unconstitutional ng Korte Suprema. And are they willing to make the same decision ngayong papalapit na rin yung 2028 elections, Attorney Sal? Mapahiya sila. Meron pang gagawa niyan. Mhm. Kasi nga, naglalaro pa sila. 2 years and 2 months to go pa eh. Mhm. Pwede pang magsip-sip sila sa administrasyon. Pero yung mga iba, hindi na makatagal, hindi na lalantad na raw sila. Lalantad na sila, kabibig. Hala ko, naku po, malalaman talaga kung sino ang para sa administrasyon at kung sino yung babaliktad at magbabalingbing-balingbing. Naku, balingbingan naman. So yun lang, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Nako, Lubistro, nako, nilaglag mo. Si Benny Abante at sabi ni Sal Panelo, grabe yung pagka-ignorante nyo. Sabi nyo may substance in ground na. Sige, mag-plenaryo na kayo pero gusto na ng mini trial. Bakit magkaroon ng mini trial? Kasi gusto lang ibuli, pabagsakin, and the same time siraan si VP Sara. Magpasikat sila na. Kami ang nakadiscover na maglalakaw si Sara. Kami ang nakadiscover ito yung mga ginagawa ni Sara. Magpapasikat kahit walang dokumentong hawak. Nakakahiya. Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Benny Abante o laglag ka.